And salamat, Panginoon, sa pag-ibig na ito, Lord God, na patuloy naming nararanasan, Panginoon. Dahil sa pag-ibig na ito, Panginoon, kami ay nakakatayo, Lord God, kami ay may hininga, Panginoon. Kami, Lord God, ay may natanggap na forgiveness, Lord. Kami ay may natanggap, Lord, na freedom, Panginoon, dahil sa sobrang pagmamahal mo, Panginoon, sa amin, Lord. Kaya lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pag-ibig na ito, Lord. Salamat, Panginoon, hindi po kaya ng aming mga bibig lamang, ngunit ang mga buhay namin, Panginoon, ay patuloy namin inaalay, Panginoon, sa iyo, Lord God, sa oras na ito, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na ang puso namin, Panginoon, ay inilalapit po namin sa inyo, Lord God. Kung may karumihan ka man po, Panginoon, na nakikita, Lord God, sa aming mga puso, kami ay nagpapakumbaba, Lord, at nanais na makapiling ka, nanais, Lord, na mag-change yung puso namin, Panginoon, gaya ng puso na meron ka, Panginoon. Inalangin ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na maihayag namin, Panginoon. Sinasabi sa iyong salita, Lord, from Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. O God, pagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng pusok, Lord God, na pure, Lord, at ikaw lang, Panginoon, ang alam namin na magagaling, Panginoon, ito sa iyo, at nagnanais kami, Panginoon, nang makita ka namin, Panginoon, at nang ma-experience namin, Lord God, ang presensya mo, Panginoon. Salamat po, Lord. Dalangin ko, Lord, na let your Holy Spirit, Lord, freely move, Lord God, in every areas, Panginoon, ng buhay namin, Panginoon, ay pakialaman mo nga po, Panginoon, na wala po kami itinatago, Panginoon, sa iyo, na handa kami magpaturo, Panginoon, sa iyo, through the Holy Spirit, Lord God. Salamat, Lord, and as we sing this song, Lord, as we sing the songs of praises, Lord God, ay patuloy na ikaw, Lord, lang ang talagang maihayag namin, Lord God, na buong puso kaming kakanta, buong puso kaming sasayaw dahil nagsa-celebrate kami, Lord, ng goodness, ng faithfulness, ng grace na natanggap namin na hindi naman namin deserve. Pero talagang umaapaw, Lord, yung pagpapala mo, Panginoon, sa amin. And madalas, it's running after us pa, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Sino po naniniwala sa inyo na si God lang po talaga ang may perfect love? Amen. Na-receive niyo po ba itong perfect love ni Jesus? Amen. And let's sing this song and let's dance po sa Panginoon through this song, Perfect Love. So, give our hands to the Lord. Our God, we praise you. We glorify God. You are the Lord in my heart. 'Cause you love me right from the start. And I praise you. Your love
naman natin kay God. Amen. God has been so, so good. So, so faithful to us. At nararapat lang po na ibigay natin ang buhay natin, ang lahat-lahat sa ating sa Panginoon. Amen po ba? So let's sing this song sa Panginoon. Oh God, you have been so faithful. Lord, we love you, God. Say this. I love you, Lord. Your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands.
Tumagang ito po, samahan niyo po ako na lang. Heavenly Father, salamat at ka, Lord. Kaya nga, awit na ito yung and hindi ka na pag-ibig. Sobrang perfect. Salamat na niyahan nananampala lumapit sa iyo. Salamat Christ pang merong connection mo naging bayad. So umagang ito, Lord, na nais naming mag-ugnay sa iyo. Samahan mo kami, O God. Connect mo talaga kami yung umaga. Holy Spirit, patuloy na mag-minister kasi tago niyo po. Patuloy speak. Patuloy pag-ibig, Lord. Ron kami counter. Patalaga mismong sabi. Maraming salamat. Tuloy na lang sa iyo. As a part. Nalapit sa iyo. Salamat po. Patuloy. Kita ka ng bawat isa at saan puso ma-receive yung salita. So, aming sa iyo lamang pagsamba. Yan ang iyong anak si Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong wala. So, ngayon pong umaga, patuloy po na dadako tayo sa ating halo. Ano nga po ba uli yung halo? Holiness, accountability, love, and obedience. So, last week po, if maaalala natin, ang napag-usapan natin is yung accountability. And part 2 na po tayo nun. And if we can recall, mas nakita natin po yung ano ba talaga yung muka ng accountability, mas lumalim pa sa atin po yung meaning nun na meron tayong mga pananagutan talaga sa bawat isa and responsible tayo for each other. And kung maaalala niyo po, di ba may 3 points na nabanggit doon si Kuya Caleb and yun yung mga pananagutan natin. Una, yung paglakad na may kabanalan, paggamit ng kayamanan at pananagutan sa pagturing natin sa kapwa. And ngayong umaga naman po, dadako tayo ngayon sa isang part pa rin ng ating Halo series at ito yung love. Siguro napaka-familiar na tayo dito sa word na love. Over-familiar na tayo dito. Naalala ko nga, may nagsabi sa akin na kaibigan ko, sabi niya, oo, kahit nung bata, lagi ko na naririnig yung love. But sa umagang ito, nawa, ang prayer ko is ma-illuminate sa atin kung ano ba talaga yung totoong meaning ng love and how is it really connected to us bilang isang mga disciple. And disclaimer po, this is not a romantic love, but the highest form of love shown to us and calling us to do to others. So, ang title po ng ating message is A Call to Love. And ang passage po natin dito is from 1 John 4:7-8. So, kung makikita po natin dito sa ating screen, tingnan po natin ano yung meaning ng love ayon kay Merriam Dictionary. So, ito po yung, nung nag-search po ako ng meaning lang love, ito po yung sinabi doon. Ang love daw po is a strong affection for another arising out of kinship or personal ties. So, ito daw ay strong affection sa iba mula sa kinship or personal ties. So, ibig sabihin ng kinship, sinerch ko po siya, is blood relationship. So, ang love po pala is strong affection natin sa iba, lalo na kung kadugo natin siya, and personal ties, kung meron tayong relationship doon sa taong yon.
And another meaning ng love na nakita ko doon sa ating dictionary is a warm attachment o comfortably attached ka. Tapos enthusiasm or feeling of energy or interest sa isang bagay. And yung devotion or loyalty natin. And then isa pa, alam niyo po ba to si ChatGPT? Ayan, nag-search din ako sa kanya kung ano ba yung, paano niya i-define yung love in a simplest form. So ito yung sabi niya, love in the simplest form is a deep of feeling care, connection, and affection towards someone or something. So talagang about sa iba. Yun yung parang pinaka-simplest definition ng love. Yung feeling of care natin, connection, and affection sa iba. But this is the world's view of love. But to accurately answer what love is, we need to go back to the origin of love. Kaya tingnan natin, ano ba yung totoong meaning ng love on a biblical view and on a much deeper pa. So, pwede ko po bang anayahan ng lahat muli na tumayo at sabay-sabay po nating basahin yung passage natin. So umagang ito. From 1 John 4, verse 7 to 8. So sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Beloved, let us love one another. For love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Sige po, pwede po tayong umupo na. Salamat po. Bigyan po natin ng context kung ano ba yung at 1 John 4. So, sa 1 John 4 po, or yung book of 1 John is, ang author po nito is si Apostle John. Kilala natin siya, di ba? Siya yung tinatawag din na Apostle of Love. So, si John the Beloved, isang disciple ni Christ. And ang book type ng 1 John is tinatawag po siya daw na isang Catholic epistle. So pag sinabing Catholic epistle, yung letter na to is more on written to a broader Christian audience rather than a specific church or individual, meaning for general purpose ng ano. And ang recipients po ng 1 John 4 ay para sa mga believers o sa mga nakakilala na sa Panginoon. So, yan po. To really observe pa yung passage natin. So, may mga highlight po ako na words dito. And ito po yung parang nung inaaral ko po siya, ito yung mga napansin ko dito sa 1 John 4, 7, 8. So, unang highlighted word is yung beloved. So, lagi na po nating narinig din yung beloved. Pero ano ba yung ibig sabihin nito dun sa New Testament? So yung term daw na beloved po is used to refer to the love that comes from God and the love shared among Christians. So love from God na i-share natin sa mga mananampalataya, nakakakilala sa Panginoon. And it is like a saying of beloved in the Lord. Parang it really shout na we believers are to love one another. And tingnan pa po natin, may isa pang word na naka-highlight po, di ba? So ano po yung word na yun? Love. Kung mapapansin nyo, ilang beses inulit, love, 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 4. Pero may iba pang pero ito yung pinaka ginamit siya na parang noun yung love. And as we observe, sa Bible po, di ba, pag ang isang word ay inulit siya or ni-repeat, it means it gives emphasis, di ba? And what John really is telling about us is yung love is really an essential for us Christians sa pamumuhay natin. Napaka-essential talaga po ng pag-ibig. Bakit po kaya patuloy na binabalik tayo ni John dun sa love? Dahil tayong mga tao, we are really broken. Yun po yung katotohanan. Nakakasakit tayo sa iba, nakaka-offend tayo sa iba, kaya patuloy na binabalik tayo ni John dun sa love na yon. And si Jesus, we are called, di ba po, na maging disciple niya. And yung core ng discipleship na yon is love for God and love for others.
So talagang patuloy na ine-emphasize sa atin ni Apostle John yung pag-ibig. And if we are to make disciples, na command sa atin ni Jesus sa Matthew 28:19 to 20, we must first be disciples who love Christ as Christ loved us. And we are called to really live out this love as a testimony na tayo'y mga disciple ni God. But why are we really called to love? Minsan talaga bang nilaliman nyo na po yung pag-iisip nyo, bakit ba ako tinawag para magmahal? O dun sa sinabi sa passage ni John, I believe po we are really called to love nang wala lang. Yung parang hindi basta wala lang yun eh. May dahilan po. Kaya ngayong umaga, patuloy na tingnan natin ano yung 3 reason. Ito po yung pag-uusapan natin. Why we are called to love. Why we are really need to love. So unang point po, unang dahilan. Pwede pong sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Go. We are called to love one another as God loved us. So the true source of love, the love that speaks na sinasabi ni John dun sa ating passage na binasa is an agape love. Ano po ba yung agape love? Siguro sa iba, narinig na natin tong agape love. Pero sa iba, baka hindi pa natin narinig. But the agape love is the highest form of love characterized by sacrifice, commitment, and selflessness. This love does not depend on emotion or circumstances, but rooted in God's character. And it flows from the very nature of God Himself. Dati po, ang pagkakaunawa ko sa love, ganun po. Emotional, based on emotion. Pag feeling ko lang magmahal, tsaka lang ako magmamahal. Pag hindi ko feel, edi hindi ko ipapakita yung love. Pero naniniwala po ako noon na talagang ang love ay action, hindi lang siya basta salita. Pero yun, mababaw po yung pagkakatingin ko sa love noon. Pero dito, kitang-kita po natin, dun sa sinabi ni Apostle John, na ang love is agape love. It is the highest form of love. Na mismong nature ni God, yon, yung sacrifice, commitment, and selflessness. Si God mismo yon, yung pag-ibig. Kaya binigyan niya tayo ng calling na mahalin ng iba dahil minamahal tayo ni God at pinakita niya talaga yon sa atin. So malinaw po, no? Ang love na tinutukoy dito is agape love. It is the highest form of love, which is the nature of God Himself. And John gave us 2 reasons po why we must love one another. Una, love originates from God. He is the source of all true love, and when we love, we reflect His nature. Sa panahon po ngayon kasi, maraming definition of love yung umuusbong. Maraming influence po yung, example, yung social media, yung mga nakikita natin doon. Pero yun, nagkakaroon, nadi-distort yung totoong meaning ng pag-ibig. But the real love is coming from God. Sa Panginoon po, nag-originate talaga to. And number 2, loving others demonstrate that we know God. A life marked by love is the evidence of a genuine relationship with God. So, ibig sabihin po talaga, loving others means we have this relationship with God. Ang katotohanan ay ebidensya lang na totoong meron tayong ugnayan sa Panginoon, kaya nagagawa nating mahalin yung ibang tao. And may warning po si John sa atin. Verse 8. Sabi niya po dito, anyone who does not love does not know God because God is love. Kapag po tayo ay nagpapakita ng pag-ibig o yung agape love sa iba, ibig sabihin po nun na wala na po talagang totoong ugnayan o relasyon tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So talagang makikita natin na nakakapag-ibig tayo out of our relationship with God. And kapag hindi natin yun pinapakita sa iba or nagagawa sa iba, hindi talaga natin totoong kilala ang Panginoon. And to give a picture po dito, so kung alam niyo po yung sa 1 Corinthians
chapter 13, verse 1 to 3. Nabigyan din po ito ng diin, di ba? Yung sinasabi po doon, I may speak in different language, whether human or even of angels. But if I don't have love, I am only a noisy bell or a ringing cymbal. I may have the gift of prophecy, I may understand all secrets and know everything there is to know, and I may have faith so great that I can move mountains. But even with all this, if I don't have love, I am nothing. I may give away everything I have to help others, and I may have even give my body as an offering to be burned, but I gain nothing by doing all this if I don't have love. So kahit maraming ministry tayo na kinabibilangan, kahit anong ganda ng mga preachings po natin, katulad ng ipipreach ko ngayon, kahit anong husay nating umawit, mag-worship sa Panginoon, pero kung hindi natin talaga totoong nagagawa or naipapakita yung pag-ibig sa iba, wala po talagang tunay na relasyon tayo sa Diyos kasi siya mismo yung pag-ibig. Na-realize ko na if you do not love, you truly do not know God. And yung display of love sa mundong ito po is hindi lang naman siya galing sa Christian or believer. Kasi sabi nga po dun sa Genesis 1:27 that God created us, humans, in His own image. And di ba po, nakita natin, sinabi doon na ang love is si God and attribute ni God yon. So dahil tayo ginawa ni God, meron tayong wangis na parang may portion sa atin na may pag-ibig. Pero kapag yung human love na meron tayo, kung hindi pa tayo totoong nakakakilala sa Panginoon, is nagfo-fall short siya. Yun yung difference kapag ikaw talaga ay totoong may ugnayan sa Panginoon. Dahil doon, talagang nagiging totoo yung pag-ibig at mas nagagawa mo siya kasi abiding ka kay Christ. Pero kapag ikaw ay wala pang relationship kay Christ, may pag-ibig ka kasi created tayo kay God, pero nagfo-fall short yung pag-ibig na yan. So, dun sa know God na sinasabi dun sa passage kanina, ang Greek word po nun is ginosko, which ang ibig sabihin po ay intimate relationship with God. May dalawang naunawaan po ako na ibig sabihin ng know. Siguro yung iba po alam na. Yung una po yung know na intellectual or kilala lang natin or parang meron lang tayong observation or information doon. And yung isang know is ito po yung sinasabi dito, yung ginosko or having this intimate relationship. So parang it's a knowledge through experience. So totoong may encounter ka. Apostle John is saying na when we really experience God, it will show by our love for one another. And yung ability na yon to act lovingly towards other is isang benefits talaga ng isang close relationship sa Panginoon. So talagang we are really benefited po dun sa relationship natin sa Panginoon. For our application, so pwede po bang pumikit tayo ngayong umagang to? Let's close our eyes and reflect. Meron po bang someone sa inyong buhay na kailangan ng pag-ibig ni Kristo kahit mahirap? And isipin natin sila at nawa this week i-practice natin yung selfless love na yon na na-receive natin sa Panginoon if we really have Christ in our life. Sige po, patuloy natin na sino kaya yon, no? Sino yung taong yon na kailangan ng pag-ibig din ni Kristo sa ating mga buhay kahit mahirap. Sige po, pwede na po tayong mamulat. And yan, so dumako naman po tayo sa ating second reason why we are really called to love. We are commanded to love others as Christ loved us. John's call to love one another is hindi po siya isang suggestion lang. Ito po ay command. And
kinuman talaga to sa atin ng Panginoon. Bilang isang follower ni Christ, hindi tayo umiibig ng based on our preferences or dahil convenient sa atin. But talagang umiibig tayo kasi response natin yon sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ngayon po, sino po yung dapat nating ibigin? Naisip niyo po ba? Yan, kinommand na tayo ni God na magmahal. Pero sino po ba yon? Sino po yung mga dapat nating mahalin? So ayan po, isa-isahin po natin itong tatlong to. Unahin na po natin, our enemies. Sabi po dun sa Matthew 5:43-44, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies. Pray for those who treat you badly. If we love our enemies, it reflects God's grace in us. Ang katotohanan po, mahirap po talagang magmahal ng kaaway. Tama po ba, di ba? Kasi mapanakit po sila sa atin, di ba? Sa mga buhay natin. And mahirap po yun na mahalin talaga yung mga taong hindi mo kasundo. Pero talagang yun po yung tinuro sa atin ni God eh. I just want to share lang po yung isang truth from Romans 5, verses 8. Diba? But God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Kahit tayo po, minsan na tayong kaaway ng Diyos. And pero dahil nga yung Diyos yung pag-ibig, namatay si Christ para sa atin. And sino po tayo, di ba? Para hindi ibigin kahit yung mga taong mapanakit sa atin or hindi natin kasundo. Pero paano po? Mabilis po kasi sabihin yun, di ba? Na mahalin natin yung enemies natin. Pwede nating pekiin yun eh. Pero mahirap po talaga yun. But ang secret po is, yung love talaga ni God, yung mag-e-enable sa atin para mahalin din sila. Kailangan nating patuloy na mag-abide sa Panginoon kasi siya yung magbibigay ng source ng love na yun. Kaya natin magagawang mahalin kahit mahirap yung mga kaaway natin na hindi talaga natin maging kasundo, magagawa nating mahalin sila dahil sa pag-ibig ng Panginoon. And next po, our neighbors. So, we are called to love one another as ourselves. Sabi nga po dun sa Luke 10:27 na you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself. Kung titingnan natin, sino po ba tong mga neighbors na to? Naiisip niyo po ba sino yung mga neighbors na tinutukoy dito? Any idea po? Siguro pwede po yung kapitbahay natin, literal na neighbor, yung kamag-anak natin, at yung kaibigan natin o yung mga inner circle natin, sila yung pwede nating consider na neighbors natin. So, tayo mga tao, gusto natin po na i-treat tayo ng maayos, mahalin tayo na maayos. So, we should love them the way we want us to be treated. And sabi nga po dun yun sa Luke 6:31, do for others what you want them to do for you. And next po, sino ba yung dapat nating mahalin? Our brothers and sister in Christ. Our love for fellow believers should mirror Christ's love for us. And sinasabi po dun sa John 13:34, a new commandment I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Kung inutusan tayo ni God na mahalin yung iba, hindi ba dapat mas mahalin din natin pa yung mga kapatid natin sa Panginoon? Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Ayan. Di ba yung mga taong yan yung mga willing na mahalin kayo, kahit sino kayo, willing maglingkod para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya anong rason po, di ba, para hindi natin ipakita sa kanila yung highest form of love na binibigay sa atin ng Panginoon? Let us love each one of us katulad ng pag-ibig sa atin ni Jesus at sa church.
Pero kung isa-summarize po natin tong mga to, sino yung dapat nating mahalin? Lahat. Walang exempted po, di ba? Enemy mo, neighbor mo, kapatid mo sa pananampalataya, lahat. Walang exemption. Yun yung commandment sa atin ng Panginoon. Mahalin natin lahat. Walang pinipili, walang sinisino. Pero kung totoo talagang minahal kayo ng Panginoon, lahat mamahalin nyo. Yun yung katotohanan po. Pero yung tanong, paano nga ba tayo minahal ni Jesus, di ba? Kung totoo talagang may relation tayo kay Jesus, siguro medyo mape-preempt kayo dito kung paano. How should we love? So, syempre, kung paano tayo minahal ni Jesus, ganun din yung ipapakita natin. Kasi siya yung model natin eh. Amen po ba? So, kanina nalaman natin, di ba po, sino yung mga dapat nating mahalin. And ngayon, ito naman, kung paano natin sila mamahalin. Tingnan niyo po ha, yung mga buhay ng bawat isa. Kung ganito na po ba yung pagmamahal nyo sa bawat isa. So USF, so para hindi natin malimutan, no? Sino po dito yung mahilig sa parang pag nagsasaulo ng yung may mga yung anong tawag? Acronym yan, parang ganun. So una po is unconditionally. Love without expecting anything in return. Si Jesus po, minahal tayo, unconditional. Kahit sino ka pa, wala siyang pakialam dun sa nakaraan mo. Basta mahal ka ni Jesus. Yun talaga yung yung character ni Jesus eh. And nakikita natin yun ilang beses sa mga stories sa Bible na pinakita ni God yung unconditional love niya sa atin. Alam niyo po, kahit sa buhay ko, patuloy na minamahal ako ni God. Kahit alam niya na possible na hindi ako maging faithful, bumagsak ako sa pananampalataya. Kahit hindi ko maipakita yung pag-ibig sa araw-araw, unconditional pa rin yung pagmamahal niya. Kahit wala akong dapat patunayan sa Panginoon, mahal niya ako. Yun yung unconditional love na sinasabi ng Panginoon. Tayo, kahit anong gawin natin na para sa Panginoon, kahit maliit man yan or malaki, hindi nagbabago yung pag-ibig ni Christ sa atin. Kahit pa marami po kayong ma-share ng gospel o konti man, mahal pa rin kayo ng Panginoon. Yun po yung katotohanan dun. Pangalawa po, S, sacrificially. Sabi po dun sa John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. A love that costs something is a love that truly reflects Christ. Mga kapatid, ganito po ba tayo na umibig? Nagmamahal na po ba tayo na nagsasacrifice? Kasi si God, nagsacrifice siya para sa atin. Actually, buhay nga po yung inalay niya para sa atin eh. Kung titingnan po natin mabuti, buhay po yung inalay niya sa atin. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Hindi po biro yung binigay sa atin ng Panginoon, di ba? So, dapat kung si God talaga ay God ng buhay natin and may relationship tayo sa Kanya, dapat sacrificially, ganun tayo magmahal. Ang totoong love ay handang mag-sacrifice, even hanggang death. And pinatunayan yon ni Jesus sa atin. Bilang isang disciple or discipler po, nagsasacrifice po ba kayo? Nagsasacrifice po ba tayo for our love? Nagsasacrifice po ba tayo in terms ng buhay, bahay, and bulsa? Yung kahit parang feeling mo, maso-short ka na, pero pagka magdi-group kayo, okay lang magbigay ng pangkape nyo lang or makakain na biskwit. And then next po is faithfully. Love should be steadfast and enduring. Bakit?
Kasi ganito din si God. Sabi nga po dun sa John 13:1, it was just before the Passover festival, and Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Tayo po ba? Ganito rin tayo magmahal hanggang forever. Kasi si God, forever talaga niya tayong mahal eh. Kahit nga umalis na siya dito nag-ascend siya sa Father, kahit nandun na siya sa heaven, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Eh tayo po ba, pagka nagmahal tayo, pagka nahirapan na tayo dun sa ugali ng mga kapatid natin, stop na tayo, suko na po tayo. Ganun po ba yung love na pinapakita nyo? Ano po yung model natin? Balik po tayo dun sa model ng love ni Christ. Faithful. Kahit parang feeling mo, ayaw mo na. Pero faithful ang Panginoon, kaya dapat faithful ka rin. Pasabi nga po sa katabi nyo, faithful si God, kaya faithful din kitang mamahalin. Yan. Totoo po yun. Faithful talaga ang Panginoon. Alam niyo po, as I study and prepare for this message, may pinakita sa akin si God. Kamusta yung pag-ibig mo, June? Sa iba, ganito ba yung pag-ibig mo? Itong mga tatlong to. Unconditional, sacrificial, faithful, or you're just pleasing other people? I believe magkaiba po yung loving others kaysa sa pleasing others. Siguro at some point po, medyo may konting similarities yung loving others and pleasing others. Pero malayo po yung pagkakamukha nun. Kasi ako personally, naging issue ko yung pleasing people. Parang kailangan ma-please ko yung iba to expect anything. Pero sabi dito yung unconditional love ng God, walang ine-expect. Walang expectation, basta mahal lang. Mahal lang, mahal. May sacrifice. Yung pleasing others, walang sacrifice po yun. At yung pleasing others, nakakapagod po yun. Hindi po nagtatagal yun. Hindi yun faithful. At naging totoo po sa akin yun. Salamat sa God kasi inano niya sa akin, i-reveal niya sa akin yun na don't please others, love them. Love them. Kasi mahal kita. Kayo po ba? Mahal niyo po ba talaga yung bawat isa? Lahat po, di ba? Sabi, lahat. Walang exempted. Mahalin natin sila. Yung love na pinakita ni God, hindi po cheap yun. Hindi po cheap yung pinakitang love ni God. Katulad ng grace na pinakita niya sa atin, hindi po cheap yun. Buhay po. Si Jesus po pinadala niya para sa atin, para maligtas tayo. Kaya dapat tingnan din po natin yung pag-ibig na hindi cheap. And it really costs something. For application po, kapatid, sino sa buhay mo ang nangangailangan maka-experience ng pag-ibig ni Christ uli? Gawin na natin. Pakita na natin. Kasi hindi cheap yung love ni God. Kaya ipakita na natin yung pag-ibig na katulad ng binigay sa atin ng Panginoon. Naalala ko nga po nung youth gathering sa CTTP Tanay, isa po ako sa nag-offer na magdala ng sasakyan para maging additional service po para dun sa mga teens natin. And galing po akong work noon Friday. Saturday po kasi yung event na yun. So galing akong work Friday from Manila po. Tapos daan po ako ng Cavite. Kinuha ko po yung sasakyan namin. And then biyahe po pabalik dito ng Laguna. I think mga 12 a.m. past na po noon. So 12:30, mga ganun po. Nakarating ng Laguna. Tapos did ko po gumising uli ng before 5. Kasi before 5 a.m. yung call time para umalis papunta ng Tanay.
So ilang oras na lang po yung idlip ko nun. And nagpray ako nun nung nagda-drive ako. Sabi ko, Lord, inaantok po ako. Sabi ko, Lord, napapagod na po ako. Parang, pagod na ako, Lord. Parang ganun. Pero, yung heart ko, Lord, gusto kong pagsilbihan yung mga kabataan na yun. Pwede naman po kasi yung pag-uwi ko ng weekend na yun, magpahinga na lang, mag-spend ng time sa family. Pero, ang ng Lord yung relationship, yung heart talaga niya, yung pag-ibig, binibigay talaga sa atin. Kaya yun, nag-sacrifice ako. Hindi dahil sa sarili kong kakayanan. Kasi kung ako, hindi ko nagagawin yun Pero si God talaga. Yung love niya, pinakita niya sa akin, yun Kaya yun din yung nagagawa ko sa iba. Nag-sacrifice. Kasi totoo yung pag-ibig ng Diyos. And He really commanded us to love. Pakisabi po sa katabi nyo, magmahal ka. Magmahal tayo. So, andito na po tayo sa last reason why we are really called to love. Pwede po sabay-sabay nating basahin. Our love testifies that we are true disciples of Christ. Bigat po, no? Sabi ni John sa final reason niya kung bakit yung pag-ibig yung nagde-define dapat sa atin bilang mga believer. May dalawang reasons si John na sinabi. At una, we have been born of God. Sabi dun sa 1 John 4:7, di ba? Dear friends, we should love one another because love comes from God. And everyone who loves has become God's child. And so everyone who knows love knows God. Di ba nung na-born again po tayo, nung nagkaroon tayo ng totoong ugnayan sa Panginoon, di ba we are really turned into a new creation? May transformation kasi imposibleng wala Kahit konting-konti yan, meron. And yung sinasabi ni John dito is, bilang isang believer na naging born again, may na-impart sa atin. At yung love na yon ni God, din yung na-impart sa atin. Kaya dapat nakikita talaga sa buhay natin yung pag-ibig. Sabi, just as children inherit the nature of their parents, we inherit the nature of our Heavenly Father when we are spiritually reborn. Since God is love, His children will reflect His love. So kung hindi pa natin talaga totoong napuput into practice yung pag-ibig, tingnan po natin kung na-born again na talaga tayo. Kasi mabuti yung Panginoon, di ba? Unconditional nga yung love niya. Kailangan lang natin lumapit, ipagsiksikan yung sarili natin sa Panginoon. Kasi yun lang talaga Hindi talaga natin ma-manufacture yung love. Kailangan lang talaga nating lumapit sa Kanya. At ma-adapt, ma-inherit yung nature niya. And yung evidence of a new birth is transformation from the inside out. Hindi na tayo yung dating tayo. Siguro may mga konti pa pero patuloy na binabago tayo ng Panginoon. At yung nature ni God na nabibigay sa atin is andun talaga yung pag-ibig. Na talagang yun lang yung masashare natin sa iba. Kasi sabi dito, evidence of the new birth. If we claim to be Christians but lack love, contradict yun sa spiritual identity natin. Ang ironic po, di ba? Sabi mo, Christian ka, pero hindi ka nagmamahal. Marami kang kagalit. Parang ang hirap paniwalaan po nun. Kapag Christian ka, kitang-kita yun. Pag-ibig yung unang makikita sa'yo. Kasi, pag-ibig ay Diyos. At may Diyos ka sa buhay mo. Kaya makikita at makikita talaga yan. Tanong ko po,
Saan niyo po ba gustong makilala? Sa bawat isa sa atin, ano po ba yung gusto niyong, parang kunyari, ako, si June, ano yan, magaling kumanta. Ganun po ba yung gusto niyo? O ako, gusto. Ganun ba? Ganun ba yung gusto niyo? Si Pastor RJ, mabait yan. Yan, mga ganun. Ganun po ba yung gusto niyo makilala? Ganun po ba yung gusto niyong testimony na masasabi sa inyo ng ibang tao? Di ba, yun kasi yung command sa atin eh. At dapat yun talaga yung makita sa atin kasi evidence yun na totoong may Kristo ka sa buhay. Tayo pong church, ano pong gusto makilala sa atin? Alam ko, naniniwala po ako, gusto ng ating mga leader, ang ating mga pastor, na pag sinabing CTT Pinagkarlan, puro pag-ibig yung binibigay. Hindi makasarili. Nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng bahay. Hindi yung bahay na pero yung bahay na welcome lahat at yung bulsa, kahit wala ka nang matira, pero may faith ka sa Panginoon na willing kang ibigay yon kasi hindi magkukulang yung Panginoon. Amen po ba? Yan. Yung pangalawang reason po, God Himself is love. Love defines God's action, and the ultimate demonstration of God's love is the sacrifice of Jesus Christ on the cross. John 3:16. Siguro naman, alam niyo na po yung John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. If we truly know God, His love will be the evident in our lives. Di ba yung kanina sabi ko po, hindi cheap yung love? Kasi yan, sabi po sa John 3:16, talagang, kumbaga, masasabi natin, yung God, pinapatunayan niya yung sinasabi niya. Hindi kwentong barbero. Hindi, sabi-sabi lang. Pero, pag sinabi ni God, ginagawa niya. Pag sinabi niyang siya yung love, talagang siya yung love. Walang makakabasag nun. And without love, we do not know God. John states it plainly. Whoever does not love does not know God. A loveless Christian is a contradiction between love. Because love is the defining trait of God's nature. Kasi dahil nga yung love ay nagde-describes sa character and heart ni God, every act of God flows from His love. Whether yung mercy niya, yung justice niya, discipline niya, at yung grace niya, lahat yun kasi mula sa nature ni God yung pag-ibig. Yun. And it is His very essence. He Himself, yung love. Yun yung essence ni God talaga. Kaya dapat, the way we speak, the way we think, sa pagkilos natin, lahat ng ginagawa natin, yung love nawa yung maging motivation and drive natin. Hindi dahil magbe-benefit tayo o hindi dahil may makikita tayong reward. Pero kasi yun yung na-receive natin eh. Di ba? Ang hirap po magbigay pag wala ka na-receive. Tama po ba? So, tingnan po natin yung mga sarili natin. Baka kaya hindi tayo nakakapagbigay ng pag-ibig. Hindi pa talaga totoo nating nare-receive yung pag-ibig. Amen po ba? And tapat ang Panginoon. Balik lang po tayo. Sabi nga ni Pastor Voltaire, tuloy lang. Tuloy lang. So, the test of the true discipleship. Sabi sa John 13:35, all people will know that you are my followers if you love each other. Talagang mare-recognize ng world na tayo mga followers niya kapag kitang-kita yung pag-ibig ng bawat isa sa atin at yung pinapakita natin sa iba kahit hindi natin pa mga kapatid sa Panginoon. Hindi dun sa mga talino mo, hindi dun sa mga nagawa mo para sa Panginoon o yung religion mo. Hindi yun. Pero yung pag-ibig mo, yun talaga yung pinaka para mag-i-illuminate. Uy, ano to ah? Talagang may Diyos to sa buhay. And love as a mark of authentic Christianity. In a world filled with division, selfishness, and hate,
Christ-like love stand out as a radical witness. Hindi kasi talaga natin mafe-fake yung love eh. 'Di ba? Ang hirap po nun. Kitang-kita po yun. Yung pag pinake natin yung love. Na-realize ko po na kahit hindi ka pa nagsasalita, basta nakikita sa gawa mo na love, may love ka talaga. Yung totoong love. Kita na may Kristo ka talaga sa buhay. Lalo na yung mga sinabi kanina kung paano tayo magmahal. Ano nga po uli yun? USF. Unconditional, sacrificial, and faithful. Panigurado po. Sasabihin ng katabi mo sa'yo, may Lord ka sa buhay mo. Yun po talaga eh. Dati, hanggang ngayon naman po, prayer ko lagi, Lord, nawa makita ka sa buhay ko. Yun lang po, ganun lang po kasimple yung prayer ko. Pero yung katotohanan po pala nun, dapat talaga nangingibabaw sa akin yung pag-ibig na minodel ni Christ. Kasi dun lang sila maniniwala na genuine yung relasyon ko sa Panginoon. And a love that goes beyond words. This love is sacrificial, unconditional, and selfless, mirroring the love of Christ. Ano po ba yung sinasabi dun sa 1 John 3:16? This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Hindi po pwedeng sabihin natin sa iba na mahal natin sila, pero wala talaga tayong pakialam sa kanila. 'Di ba? Ang ironic po nun. Dapat may ginagawa tayo. Ano pong itsura nun? Ipag-pray mo yung kapatid natin sa pananampalataya. Pag kailangan nila ng panalangin, i-encourage mo sila na talagang sumunod sa Panginoon. Andun din yung accountability, di ba po? Pag nagkamali sila, correct mo sila na may pag-ibig. Kasi hindi lang basta salita. Naalala ko po yung tagline sa Mandaluyong, gawa, hindi salita. Sabi ko, tama-tama dito. Kasi sa Mandaluyong po yung namin yung apartment namin. So, mabilis naman po talagang sabihin na I love you. Pero, pwedeng sabihin, pero pwedeng wala tayong ginagawa. Di ba po? Pero yun na, sabi dun sa true discipleship, ang mark nito is talagang nag-iibigan tayo. Kitang-kita dapat po. So, for application ulit, examine your heart. Does your life reflect the love of God? Are there areas na naglalak pa yung pag-ibig ni God sa ating mga buhay? Pangalawa, practice natin yung love daily. Sa family, sa church, sa community. Let love yung pinaka-guiding principle ng bawat actions natin. At kahit mahirap, pagmahal po tayo kasi ganun si Christ sa atin eh. Pero nakita ko, nung mas nilaliman ko pa yung pag-observe, ano ba yung totoong application ng love? Mag-disciple po kayo at magpa-disciple kayo. Doon po talaga natin makikita yung unconditional, sacrificial, and faithful love. Doon po nyo talaga matututunan yun eh. Hindi nyo po matututunan yun ng head knowledge. Kailangan ma-experience po talaga natin. I just want to share lang po yung small testimony. Sa akin po, mahalaga yung family ko. Kaya thank you, Mami, kasi nandyan kayo ni Daddy. Sila yung inspirasyon ko sa buhay. Pero mas lumalim pa yung pagmamahal ko sa kanila nang makilala ko yung Diyos. Shout out pala Ate Emer. Salamat nandyan ka kasi yan, masaya yung puso ko na nandito kayo. Mas lumalim yung pagmamahal ko sa kanila nang makilala ko ang Diyos sa pamamagitan ng gospel. Nang maintindihan ko yung ginawa ni Jesus sa cross at maranasan talaga yung totoong pag-ibig niya. Pinili kong sumunod sa Panginoon at maging disciple din ni Christ. Kahit na parang minsan nadadapa pero tuloy lang. Pinili ko kasi naging malinaw sa akin eh. At sa journey ko na yun sa God, with God, nakita ko yung lalim ng pagmamahal ni Lord para sa akin. Simula nun, namuhay ako ng maayos. Sumusunod kila Mami.
mabuting kaibigan. At isang way na natutunan ko noon, nung na-realize ko at pinakita sa akin yung love ni God, is talagang ibahagi yung gospel. And nagawa ko yun. Nagawa ko po yun. Hindi dahil sa sarili kong kakayanan, dahil dun sa relationship na nakita ko na meron kami ng Panginoon, na-share ko yun sa kaibigan ko, na-share ko yun sa klase ko. Pero hindi ko agad yun nabahagi kila mami, sa parents ko, sa kapatid ko. Bakit po? Kasi natatakot ako. Baka ma-reject nila yung gospel. Hindi nila tanggapin yun. Umilag sila, parang ganon. Kasi kahit naman sa ibang kaklase, pag nagsishare ako, ay, ilag sila. Pero, bakit po? Kasi mabuti yung Panginoon and gusto ko ring makita nila yung relasyon na yun, yung pag-ibig ni God talaga sa atin. Pero, mabuti yung Panginoon. Isang answered prayer yung tinugunan ni God sa amin. Sa tulong ng kapatid ko, nakapag-share po kami ng gospel kila mami. And hindi ko po in-expect na smooth lang yung mangyayari. Akala ko po, hindi po nila parang magiging sila, mailag, ganon. Pero salamat po sa Lord. Kasi, di ba tama, mami? Naintindihan mo na yung gospel? Si Daddy, di ba narinig mo na yung gospel? Pero yun, hindi ko in-expect po na darating din sa point na yun. Tagal po eh. Tagal ko pong pinag-pray. Napagod na nga po ako mag-pray eh. Pero mahal talaga ako ni Lord. Yun yung masasabi ko. And mas lumalim tuloy yung relationship namin nila mami, nila daddy, sa family po namin. Kahit ng mga kapitbahay namin, mga pinsan namin, yan, sila Ate Emma. Nagkaroon na po ng Bible study, uti-uti sa aming family. And salamat, wala po yung kapatid ko pero may pasok. Pero yun, sinabi ko po sa kanya na kasama siya sa testimony ko dito. Shout out na lang sa kapatid ko. Pero yun, ang hangad ko lang naman talaga is maranasan din nila yung love ni God sa akin. And kasi yun lang yung kaya kong ma-share talaga, yung love na na-receive ko sa Panginoon. At ngayon, willing ako mag-sacrifice for them sa family namin kasi mahal ko sila. And katulad ng pinakita sa akin ni God na love niya, sinacrifice niya si Christ para sa akin. Natuto rin tuloy akong ipakita yun sa iba. Not only in words, but in actions po talaga. So, our love is the evidence that we belong to Christ. It is not just a command, it is our identity. If we are truly His disciples, love must define us. Sabihin nga po uli natin sa katabi natin, love must define us. Hindi siya command. Isa siyang identity mo. So for our conclusion po, in our message today, we have seen that love is not an option bilang isang Christian. Hindi ito option sa buhay natin. Calling natin to, mga kapatid. Identity natin to. At testimony mo to. Sabi mo, alis sa katabi mo, calling mo yan. Identity mo yan. Testimony mo yan. This must be us, mga kapatid, as a disciple of Christ. And nakita natin, di ba, hindi based sa feelings or emotion ang pag-ibig. Hindi siya based kung ano yung preference mo, kung convenient sa yung magmahal. Hindi po yun yung pag-ibig. And it is not something we do only when we feel we like it to do. But it's our lifestyle and commitment. And Jesus Himself is our model. Ano ba yung model na pag-ibig ni God, ni Jesus? Unconditional. Bakit? Kasi talagang ni-reach out niya tayo kahit hindi na natin deserve. Diba? Hell nga po yung, naalala ko kapon. Hell talaga yung pupuntahan natin eh. Pero grabe yung pag-ibig ni God. Ayaw niya tayong mapunta doon. And He showed it through sacrifice. Binigay niya yung buhay niya. Kaya sabi ko kanina, hindi talaga cheap yung love ni God.
Parang yung grace niya hindi cheap. And He showed it, His faithfulness until the end. Kasi babalik pa yung Lord, di ba? Papakita pa niya sa atin yung pag-ibig niya. Kasi nandito po tayo. Salamat sa Lord. Kasama ko po kayo. At nandito po tayo lahat. At salamat sa Lord kasi andito na sila mami at sila daddy. Sana every week. As His followers, we are called to live out this kind of love, not just in words but in action. And it must be the most powerful testimony bilang isang disciple ni Christ. It must be love. Sabi nga po sa John 13:35, "By this, everyone will know that you are my disciple if you love one another." So for our application, pwede po natin ito mamaya pag-usapan or i-reflect sa ating mga D-group. How can we apply this? First, it's time to examine our heart. Are we truly loving? Sometimes we think na we are loving. But kapag in-examine natin yung puso pa natin, parang makikita natin, ay may mga tao pa pala na medyo hindi pa pala ako fully nagmamahal sa kanila. Kasi baka yung tao na yun nakasakit sa'yo. Parang hindi talaga magka-vibe yung ugali nyo, kaya parang hirap na hirap ka. Kasi di ba may mga tao pong isang tingin na lang, gets na yung yung mga parang vibe nyo, di ba? But everyone is kailangan nating mahalin, mga kapatid. So action step, pag-pray nyo po ngayong week, yung mga tao na yun na nakikita nyo sa inyong mga puso na kailangan yung pakitaan ng pag-ibig na katulad nung binigay sa inyo ni Christ. Isang simple way po yun. And then, number 2, be a channel of God's love in your family, church, and community. Minsan, parang sobra yung pag-ibig natin sa iba kaysa sa family natin, di ba? So, I encourage you din po. Natutunan ko po yun na lahat talaga, pakita natin yung pag-ibig sa bawat isa. And sabi nga dito, how can you show a deeper and more genuine love to your family and friends and church? Simple action step. Una, i-identify mo po muna kung sino yung taong yun. Kung nasa family ba siya, nasa church, or kahit sa katrabaho natin. Bigyan natin sila encouragement. Tulungan natin sila kung may mga tasks sila na nahihirapan. Yun, simple po yun. Simple way po yun na pakita natin na mahal natin sila. Alam niyo po, po yun? Nakakaano po ng puso yun, di ba? Parang kahit hindi ka nagsasabi ng pwede patulong, kunyari sa trabaho, pero bigla mo na lang tinulungan, iba po yung impact nun. Kasi naranasan ko po yun. Parang kahit hindi ka nahingi ng tulong, pero nakita mo na kailangan niya ng tulong. May impact po yun, mga kapatid. Nasa level na po ba tayo na ang ating buhay ay, ang pag-ibig natin ay, yun nga po, buhay, bahay, bulsa. Kahit hindi natin ka-close, willing tayong i-give yon sa kanila. And last po, demonstrate Christ's love even in difficult situation. Ano ba yung area ng buhay po natin na kailangan pa nating ipakita yung love kahit mahirap? So, pwede natin gawin. Kung may tao na may ka-conflict tayo na po yung unang lumapit, makipag-reconciliate sa kanila. Kasi lagi pong naisip, lamang lagi ang mapagpakumbaba. Totoo po yun. Tanggalin na po natin yung mga pride natin. And if you see someone in need, tulungan po natin sila. Nang walang ina-expect na kapalit. Kasi the true test of love is when it is hard to do. Yung parang nahihirapan ka na, doon talaga mo makikita kung talagang nagmamahal ka na. Pagka sinasaktan ka, pag hindi nababalik sa iyo yung pag-ibig na ina-expect mo. Yun po yung totoong test ng ating pag-ibig. So yan po, now is the time for us to think that love is our calling, our identity, and our testimony. Sabi nga po nung palaging sinasabi ni Pastor Voltaire, panindigan na natin na tayo'y Kristiyano. Yung pagiging Kristiyano natin, panindigan na po natin. Let us love one another. And take note,
We cannot give what we don't have. So, balik po tayo sa ating Panginoon. Abide in Him for us to really reflect yung love na meron siya. So, samahan niyo po ako sa isang panalangin bago po tayo magtapos. Heavenly Father, maraming salamat po. Maraming salamat po, God, sa araw na ito, sa word na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Lord, yung katotohanan, yung pag-ibig, sobrang over-familiar kami dito, God. Totoo po yun. Lagi po namin naririnig to. Lagi po itong sinasabi sa amin ng aming mga kapatid, ng aming mga magulang, oh, magmahal kayo. Love, love, love lang. Pero salamat, God, kasi pinakita mo sa amin na tinawag mo kami bilang iyong disciple na talagang gawin nitong pag-iibig. Yung totoong mukha ng pag-ibig. Salamat, Lord, kasi nakita namin na ang totoong mukha pala ng pag-ibig ay unconditional, sacrificial, and faithful, O God. At ikaw yun, Panginoon. Ikaw yung model namin doon. Kaya patuloy na lalapit kami sa iyo, Panginoon, upang patuloy po namin na magawa itong pag-ibig na to sa iba. And I pray, O God, na ang aming ire-reflect na love ay yung mula sa iyo. I pray, God, kung meron pang mga hindi pa totoong nagsusurrender ng buhay sa iyo, wala pang ugnayan sa iyo, sumunod po sila ngayon sa iyo, God. Dahil nakita nila, Panginoon, naniniwala ako, nakita nila kung ano yung totoong mukha ng pag-ibig. At ikaw yun. Sa'yo nagmula yun, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, dahil mapalad kami na pinakita mo sa amin ang iyong pag-ibig. Kaya kinaman mo kami, Lord, yung command mo na yun, tulungan mo kami na gawin talaga namin yun. Yun na po yung response namin. What's next after we hear this? We really need to put it into action. Itong wisdom na binigay mo sa amin, itong truth na binigay mo sa amin. And I pray, God, give us this heart. A heart na katulad ng puso mo. Because that's the only way, Panginoon. Yun po yung katotohanan. Hindi namin talaga magagawa to kung kami magre-rely sa sarili naming diskarte ng pag-ibig. Pero dahil lamang sa mare-reflect namin na pag-ibig mula sa iyo, yun yung totoo na mukha ng pag-ibig. At magagawa namin to sa aming mga enemies, aming neighbors, aming kapatid sa pananampalataya, brothers and sisters in Christ. Kaya salamat po, Panginoon. Patuloy na maghari ka, Lord God, sa aming mga buhay. Patuloy na saturate mo kami ng iyong love para talagang walang dahilan para hindi kami makaibig sa iba. And patuloy na paalalahanan niyo po yung bawat isa sa amin na ito ang aming calling. Ito yung identity namin. At ito yung aming testimony. At ito yung testimony rin ng aming church. Ito yung makita sa amin, Lord God. Yun po yung dalangin namin, Panginoon. Talagang love. Yung unang makita sa bawat isa sa amin. Dahil yun yung katotohanan na kami ay may ugnayan sa iyo at kilala ka namin. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Sinasamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. And sa ating pong closing song, let us express our love for the Lord. Kantahin po natin, I love you talaga to the Lord as we sing this song. Patuloy po tayo makapag-ugnayan sa Panginoon. And if we are not sure if we have received His love, let's communicate with Him in this moment. And let's ask God to reveal the love of the Lord sa ating mga buhay. Let's sing. I'll worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing,
For you, my dad and king, I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you, and I love you. Forever I will sing, forever I will be with you, be with you. Sing again. I'll worship at your throne. I'll worship at your throne. Whisper my own love song. With all my heart I'll sing. For you, my dad, I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross. Let's worship God. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you, and I love you forever. Forever I will sing, forever I will be with you, be with you. I'll worship you, I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you, and I love you. Forever I will sing, forever I will be with you, be with you. I love you, Lord, I love you. You have loved me, Lord. Just worship God, sing your song to the Lord, songs of love, because He has loved us unconditionally. Sing, I'll worship. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you, yes, I love you forever. Forever I will sing, forever I will be with you, be with you. I'll worship you, I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love, sing to the Lord, I love you. I love you. Forever I will sing, forever I will be with you. Be, sing, worship. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. And I love, let's mean it from our heart. I
Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Come on, let's worship God. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. And I love you. 'Cause I love you forever. I will sing. Forever I will Be with you. Be with you. I'll worship you, my God. you, my God. 'Cause I love you, yes, Lord. 'Cause I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Oh Lord, be with you. Be with you. We want to be with you, Lord. Be with you. Be with you. Be with you. Oh, we love you, Lord, 'cause you first love us. Patuloy po nating tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Panalangin ko po na manahan si Kristo sa mga puso ng bawat isa sa atin. Pinapanalangin ko rin na maging matibay po kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan nyo kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan nyo sana ito para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na nakay Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Makakaupo na po ang lahat. Purihin po natin ang Panginoon.